Monica's plan to make her boyfriend jealous did not work. Una, hindi naman nalaman ni Ricky ang ginawa niyang pakikipag-date sa iba. Pangalawa, ilang gabi na siyang puyat kakaisip kay Jem. Mula kasi ng gabing magkasama sila, ay hindi na ito nawala sa kanyang isip. Inisip na lang niya na baka dahil lang yun sa napatunayan niya kung gaano karami ang pagkukulang ni Ricky sa kanya. Baka naman hindi niya lang mapigilan ang pagkukumpara sa dalawang lalaki. Naguguluhan na siya sa nangyayari sa kanya. Isang beses niya palang nakikita si Jem pero hinahanap-hanap na ito ng isip niya. Isip o puso? Hoy, kanina ka pa nakatulala dyan. Don't tell me na nahuli mo na naman yung magaling mong boyfriend. Untag ni Marlene. Kasalukuyan silang nasa bahay ni Rose. It was a Wednesday for them. Hindi no. 3 araw na nga kaming hindi nagkikita ni Ricky. Wow, himala yata na hindi ka nawiwindang sa paghahanap sa jowa mo. Si Rose na may dalang cupcake na gawa nito. Noon lang din naisip ni Monica ang bagay na yon. Bakit nga ba parang baliwala na sa kanya kung hindi man magparamdam sa kanya si Ricky? Kung noon nangyari yon, kulang na lang pati police station ay gambalain niya. Mahanap lang ang kinaroroonan ng nobyo. Pero iba ang aura mo ngayon, Monica. Parang hindi ka problemado. Mukha ka pang in love. Lumapit pa si Marlene sa kanya upang sipating mabuti ang mukha niya. Dati pa naman akong in love eh. Katwiran ni Monica. Wrong answer. Pero ngayon may kakaibang glow ang mga mata mo. May ningning na tulad ng sa mga bituin. Tumayo pa si Rose at tumingala sa langit. Tse, tumigil nga kayo. Nakangiting awat niya sa dalawa. Dati kapag inaawat mo kami nakasimangot ka. Pero ngayon nakangiti ka. I smell something fishy. Puna naman ni Marlene. Itinaas ni Monica ang dalawang kamay. Okay. I met this guy. Umupo ang mga kaibigan niya at matamang nakinig sa kanya. Hindi maikakailang excitement sa mga mata ng dalawa. Tagal naman. Reklamo ni Rose nang hindi agad niya dinugtungan ng sinabi. Okay. His name is Jimwell, pero hindi ko pa siya boyfriend. Hindi pa, pero malapit na. Natigilan ang mga ito at nag-high five pa. Pwede ba? May boyfriend na ako, okay? Tumahimik ang mga ito at nalilitong tumingin sa kanya. Boyfriend? May boyfriend ka na? Kunot noong tanong ni Rose. Last time I checked, ang boyfriend inaalagaan ng babaeng karelasyon niya. Ikaw ay may nag-aalaga ba sa'yo? Nanguuyam na tanong nito. 3 days nang hindi mo mahagilap yung Ricky mo pero boyfriend pa rin ang turing mo sa kanya? Susog naman ni Marlene. Sa kabuuan ng kwentuhan ay tahimik lang si Monica. Hinayaan naman siya ni Marlene at Rose sa kanyang pananahimik. Nagpasalamat siya dahil hindi na kinulit ng dalawa. Matapos nilang maghiwa-hiwalay ay dumiretso si Monica sa kondo ni Ricky. Tulad ng dati ay tahimik ang buong paligid. Wala kahit kaluskos na maririnig. Nilibot niya ang lugar sa pagbabaka sakaling makita ang nobyo. Honey? Iniikot niya ang doorknob ng kwarto nito, ngunit nakalak yun. Nagtaka siya dahil hindi naman ito ugali na mag-lock ng silid. Maliban na lang kung... Ricky! Ricky! Magkakasunod na katok ang ginawa ni Monica. Halos mamagana ang kamao niya sa pagkatok bago pa man may magbukas ng pinto. Ngunit hindi yun si Ricky, kundi ang babaeng intern di umano nito. Nakatapi lang ito ng kumot. Hindi na niya kailangang hulaan kung ano ang nasa ilalim ng kumot. When she was about to open her mouth to yell at her, at saka naman niya nakita si Ricky na pupungas-pungas na bumangon sa kama. Gulo-gulo pa ang buhok at halos hindi pa maimulat ang mga mata dahil sa antok. Ngunit nang makita ni Ricky na nakatayo siya sa pintuan, ay nanlaki ang mga mata nito. Mabilis na tumayo at hindi alintana na wala itong kahit na anong saplot sa katawan. Napansin ni Monica ang ilang pantal sa dibdib at leeg nito. Hindi siya ignorante para hindi malamang kiss marks ang mga yon. She then saw his thing. It was too small. Must be tired and overused. Nang mapansin ni Ricky kung saan siya nakatingin, sakalang nito pinagkaabalahang takpan ng sarili. Hinablot nito ang unan upang ipantakip sa ibabang bahagi ng katawan. Totoo nga talaga ang kasabihang kapag wala ang pusa, naglalaro ang daga. Hindi ko alam na pupunta ka, casual na sabi ni Ricky habang kumukuha ng shorts sa closet.
Ang inaasahang takot na makita sa mukha ng nobyo ay hindi niya makita. Kaya gumagawa ka ng milagro dahil hindi mo iniisip na pupunta ako? 3 araw silang hindi nagkita at ito ang masasaksihan niya. Ang pagtataksil ni Ricky sa kanya. Napakasaklap namang biro iyon ng kapalaran. Noon lang napatunayan ni Monica na napakahirap pala talagang maging mabait na nobya. Madalas kasi kahit inaabuso ka na, aabusuhin ka pang lalo. Anong ibig sabihin nito? Pakiramdam ni Monica ay ang laki niyang tanga dahil sa pagtatanong. Samantalang alam na naman niya ang sagot. Iwan mo muna kami, Dayan. Baling nito sa babaeng intern. So the intern has a name. Mabilis na nagbihis si Dayan at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Bago siya nilagpasan ay makahulugan pa itong tumingin sa kanya. Ngaling-ngaling dukutin ni Monica ang mga mata nito, pero nagpigil siya. Come in. Nakapagsuot na si Ricky ng t-shirt nang lumapit sa kanya upang hilahin papasok. Isinara nitong pinto pagkatapos. You smell good. Inilapit nitong mukha sa may bandang leeg niya. Kung sa ibang pagkakataon marahil nangyari yon, siguradong matuturn on si Monica. Pero nahuli niya itong may kasamang iba sa kwarto. Hindi niya mapapalagpas ang bagay na yon. Pumiksi siya at galit na humarap dito. I ask you a question, Ricky. Di ba nasabi ko na sa'yo na intern ko sa trabaho si Dayan? Intern mo sa trabaho? Bakit? Nalipat na bang opisina mo dito sa loob ng kwarto mo? At ang trabaho niya na ay ang sumama sa boss niya? Sa lubong ang kilay na usig niya. For Christ's sake, Monica, ilang beses na nating pinag-usapan to. The moment na maikasal na tayo, wala na yung mga babaeng yan. It was just that, okay? Nothing else. Nanlaki ang mga mata niya dahil tila siya pang lumalabas na may kasalanan sa nangyari. Tila gusto pa nitong palabasin na makitid ang utak niya at hindi kayang intindihin ang sitwasyon. It was just that for you? Paano naman sa akin? Hindi mo ba naisip kung anong pwede kong maramdaman sa nakita ko? Ang hirap sa'yo, masyado kang nagger. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na sa huli, sa'yo pa rin ang bagsak ko? Dahil sa sinabi ni Ricky, pakiramdam niya ay isa siyang basurero na tagasalo ng isang bagay na pinagsawaan na ng lahat ng tao. Tila natauhan naman na nobyo sa ginawang pagmumura at pagsigaw sa kanya. Lumapit ito sa kanya at masuyong hinawakan ng kanyang mga kamay. Honey, I am so sorry. Hindi kita gustong sigawan. It's just that bumuntong hininga ito. I want to enjoy my life habang hindi pa ako natatali sa'yo. Pero di ba nangako naman ako na once na naging mag-asawa na tayo, wala nang ibang babae na makakalapit sa akin? Kahit hawak o tingin, hindi ko nagagawin. Then marry me. Halatang natigilan si Ricky sa sinabi niya. Prove to me that I am the only woman in your life. You know I can't do that. Why not? Tanong ni Monica. I'm not yet ready. Kailan ka magiging ready? Kapag nakabuntis ka na, taas sa dami ng babaeng kinakalantari mo? Naningkit ang mga mata ni Ricky. Halatang nagalit sa sinabi niya. Pero kilala ni Monica ang nobyo at alam niyang hindi ito nagagalit dahil nasasaktan. Nagagalit ito dahil na-insulto sa sinabi niya. What do you mean by that? Na wala ka talagang planong pakasalan ako. Singhal niya. Monica, pwede ba? Naiiritang sabi nito. Sinabi ko nang hindi pa ako ready. Hindi magugustuhan ni Mami kapag, Mami, puro ka na lang Mami. Ang hirap sa'yo, palagi ka na lang nagtatago sa ilalim ng saya ng nanay mo. Be man enough to decide for yourself. Oh my, you don't even have the balls to stand for me. Lumabas tuloy ang lahat ng hinanakit ni Monica laban sa mami ni Ricky. In their 7 years of being together, hindi kailanman nagpakita sa kanya ng pagkagiliw si Mrs. Cruzat. Tahasan pa nga nitong sinabi sa kanya na hindi siya nararapat para sa anak nito. Nasaktan man ay binaliwala na lang niya. Hindi na rin siya nagsumbong kay Ricky dahil hindi niya gustong magkaroon ng gap ang mag-ina. But looking back, tama lang pala na hindi niya sinabi ang totoo. Sigurado naman kasi siyang ipagtatanggol lang ng nobyong mami nito. Nabasa niya sa mga mata ni Ricky na nasaktan ito sa sinabi niya. Bigla tuloy siyang na-guilty
dahil dinamay pa niyang mami nito na wala naman talagang kinalaman sa away nilang dalawa. Sorry, that's not what I meant. Mahina niyang sabi. It's okay, baka pagod ka lang sa trabaho, kaya mainit ang ulo mo. Umakbay ito sa balikat niya. Huwag mo nang isipin yun, okay? Ayoko nang nag-aaway tayo. Hinaplos nito ang pisngi niyang nabasa pala ng luha. I don't know, Ricky. I think we're better off without each other. Gusto lang subukin ni Monica kung ano ang gagawin ng lalaki kung makikipaghiwalay siya. Wala siyang narinig na tugon mula rito. Gusto niyang isipin na baka hindi nito naintindihan ang kanyang sinabi, kaya inulit niya. I think it is better kung tapusin na lang natin ang relasyon na to. Wala pa ring sagot mula sa nobyo. Blanko lang ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Masama ang loob na nagmarcha si Monica palabas ng kwarto. Hinintay niyang habulin siya ng binata upang pigilan. Ngunit walang Ricky na sumunod sa kanya. Disappointed man ay tuloy-tuloy na siyang naglakad patungo sa pinto. Nakita niyang prenteng nakaupo sa sala si Diane. Nag-angat ito ng tingin mula sa binabasang magazine at tumingin sa kanya. Congratulations. You just made the biggest mistake in your life. Patuyang sabi ni Monica bago malalaki ang hakbang na nilisan ng lugar upang muli ding bumalik. Here, it's yours. Iniitsa niya sa paanan ni Diane ang susi ng condo unit. Habang naglalakad ay tila gumaan ang pakiramdam niya. Wala nang bigat na dati ay palagi nang nakadikit sa buong sistema niya. Ngayon lang niya ganap na naunawaan ang kahulugan ng salitang kalayaan. Siguradong matutuwa ang mga kaibigan sa ibabalita niya. She had been too naive and it took her 7 long years to finally break her silence. Thinking of it made her sick. Ilang taon niyang pinagmukhang tangang sarili sa isang taong hindi naman talaga nagbigay sa kanya ng kahit katiting na pagpapahalaga. Ricky broke her heart. But that would not stop her from breathing. Buong akala ni Monica noong una guguho ang mundo niya, oras na maghiwalay sila ng nobyo. Pero hindi naman pala. Her friends were right all along. Hindi na pagmamahal ang nadarama niya para kay Ricky. Natakot na lang siya dahil naibigay niya na ang buong sarili rito. Nawalan man siya ng karelasyon, hindi naman dahilan yon para tuluyan na siyang mawalan ng gana sa buhay. Life must go on. Panahon na rin siguro para maranasan naman niyang mga bagay na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Maging maligaya. Dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.